Lumabas si Aaron sa kwarto ng asawa. Inanap niyang sinasabi ng tauhan ngunit isang batang babae naman ang kanyang nakita. Boss, siya po yung naghahanap kay Ma'am Shan. Kapatid daw po niya. Galing po siya sa condo ninyo at mag-isa lang po. Nang sabihin po namin wala doon si Ma'am nag-iiyak po kaya wala po kami nagawa. Inihatid na lang po namin siya dito. Nakakaawa naman po. Sa lubong, kilay ni Aaron lumapit sa bata. Kitang-kitang pamumugto ng mata sa pag-iyak. Sino ka? Bakit tinahanap mong asawa ko? Ani Aaron. Nanginig naman sa takot ang batang babae. Kapatid po niya ako. Anak po ako nila Mr. and Mrs. Gomez. Hindi po ako kilala ni ate at di pa rin po ako nakita kahit minsan. Pero ako po nakita ko na siya sa mga picture. Gusto ko lang po siya makita. Sabi nito. Inutusan ka ba ng mga magulang mo kaya ka nandito? Hindi po. Hindi po nila alam na nagpunta ako dito. Tumakas po ako sa amin. Nakita ko pong address niyo sa pocket ni Daddy kaya po ako nagpunta dito. Sinong maniniwala sa sinasabi mo? 10 taon ka pa lang sa palagay ko. Dahil sabi mo nga hindi ka pa nakita ni Sean. Ibig sabihin ikaw yung pinagbubuntis ng mommy mo nang umalis siya sa inyo. Ngayon umamin ka, sinong kasama mo? Wala po talaga. Marunong naman po ako magbasa. Matalino po ako kaya nakapunta po ako dito. Pero pagdating ko po sa bahay niyo, dun po ako nakaramdam ng takot. Sumakay po ako ng bus papuntang Cubao. Tapos nung nasa Cubao po ako, nagtaksi ako papunta sa inyo. Pinakatitigang mabuti ni Aaron ang mata ng bata kung nagsasabi ito ng totoo. Napabuntong hininga siya na mapatunayang hindi nga ito nagsisinungaling. Paano kung hinahanap ka ngayon ng daddy at mommy mo? Hindi mo ba alam na bawal ang umalis nang hindi nagpapaalam? Alam ko po, pero kasi lagi po sila nagsisinungaling sa akin. Ilang beses na po nilang sinabi na umuwi si ate, na makikita ko na siya tapos sasabihin na naman hindi pa ngayon. Nakakasawa po. Alam mo po, kahit hindi ko pa po nakita ng personal si ate, mahal ko po siya, kaya nga po gusto ko siyang makita. Hindi pwedeng dalawin sa Shannon, masera ng kondisyon niya. Hindi mo pa siya makikita. Laglag ang balikat na sabi ng bata, si Aaron. Tila gusto na namang maiyak. Bakit lagi na lang pong hindi pwede? Si mommy at daddy hindi rin pwede. Galit po ba siya sa akin kaya ayaw niya akong makita? Baka sa mukha ng batang pagkabigo. Para namang may humaplo sa puso ng binata. Okay, ganito na lang ha. Kasi hindi talaga pwedeng dalawin ng ate mo. Pero after 5 months at may labasan ng doktor ang baby sa tummy niya, ipapasundo kita agad sa inyo para makilala mo siya. Okay na yun sa'yo? Ani Aaron na mahinahon ang boses. Talaga po? Wala pong bawian ha? Sige po, uuwi na ako. Pero paano po? Natatakot na po akong umuwi na mag-isa? Humihikbing sabi nito. Ipapahatid kita. Nakangiting tugon ni Aaron. Pagpasok ni Aaron sa room ng asawa, nakabusangot na mukha ni Sean ang sumalubong sa kanya. Sino yon? Babe, kapatid mo. Gusto ka raw niyang makilala? Ani Aaron. Natahimik naman si Sean sa sinabi. Sinong kasama niya? Ani Sean. Wala. Tumakas lang daw siya sa inyo para mapakita ka. Imagine, 10 years old pa lang yon? Ani Aaron na napapailing. Napatapik sa noo si Aaron na maalalang bawal mag-isip ang asawa. Sorry babe. Babe, saka mo na nang isipin ang sinabi ko ha? Sa ngayon ito na munang isipin mo. Ani Aaron saka hinalikan sa labi ang asawa. Dahil sa nalaman ni Martin at sa sinabi ng kapatid, nagpupuyos ang kanyang kalooban. Galit sa sarili ang kanyang nararamdaman. Bro, pwede ko bang dalawin sa Sean? Aniya sa kapatid nang tawagan niya to sa phone. Sige, pero pinapaalalahanan kita. Don't worry bro, tanggap ko na hindi kami para sa isa't isa. Buntong hiningang sagot nito. Inaamin niyang mahal na mahal niya pa rin ang dalaga. Pero ano nga bang magagawa niya kung di tanggapin ang katotohanan na hindi sila para sa isa't isa? Nasa ospital si Aaron at hawak nito ang kamay ng asawa. Babe, nakabusangot ka na naman. Baka naman mapaglian mo sa busangot ang baby natin. Nangiting komento nito. Ang pangit mo kasi. Tapos ikaw na lang ng ikaw ang nakikita ko. Maktol pa na siya na siyang nagpasalubong ng kilay ni Aaron. You mean, pangit ako? Babe naman. Mas gwapo pa sa'yo si Martin. Ano siya na napapangiti na makitang nanliit ang mata ng asawa. What? Lumabo na bang palingin mo? Kung hindi ka lang buntis. Ani Aaron na medyo lumayo sa asawa, humarap sa bintana. Bigla naman niyang narinig na suminghot sa Sean at paglingon niya lumuluha ito. Babe, may masakit ba sa'yo? Ani Aaron agad lumapit. Galit ka sa akin, ani Sean.
Hindi ako galit. Nagsiselos ako? Kanino ka nagsiselos? Biglang tanong ng kapapasok pa lang na bisita. Tol, nandito ka na? Gulat na sabi ni Aaron. Yup, pwede ko bang makausap si Sean? Alone? Ani Martin. Basta walang mangyayaring masama, papayagan kita. Just talk, no touch. Ani Aaron, tsaka lumabas sa kwarto ng asawa. Di nagtagal, tumawag ang isa sa Vice President ng Alpha Omega Organization. Sir, some of the business tycoons wants to come here to talk to you regarding those issues about those businessmen in jail. Mr. Hanay from Japan, Mr. Lee from Korea, Mr. Delfrado from UK, and Mr. Alfonso from Sydney. They're all coming next week. Imporma nito. Napabuntong hininga si Aaron. Una pa lang alam na niyang mangyayari to dahil bawat negosyante na magkakaroon ng tatak sa noo, palatandaan na ito ay pinatawan ng parusa at dapat nang iwasan at di dapat pagkatiwalaan. Malas lang na mga nanakit kay Shannon dahil hindi lang silang naaapektuhan sa marka ng mga to sa noo, kundi ang buong angka ng mga to. Oras kasing mamarkahan ka, walang negosyante pang magtitiwala sa inyo. At ganito ang nangyayari ngayon. Maraming investor ang nagsipag-alisan sa mga kumpanya na mga naparusahan ni Aaron at hindi yon pinagsisihan ni Aaron at 10 taong pagdurusa ng kanyang asawa dahil sa mga kagagawan na mga ito'y sapat lang na parusa sa kanila. Sa kwarto ni Shannon, nanguha ng bangko si Martin. Nilagay malapit kay Sean. Ang possessive naman ng asawa mo. Pero kung ayaw mo sa kanya, handa akong agawin ka? Nakangiting sabi ni Martin. Martin, patawarin mo sana ako kung nasaktan kita. Ani Sean at ngumiti. Iniba ang usapan about sa kanyang asawa. Ako ang dapat humingi ng sorry sa'yo. Wala ka sana dito kung di ko pinairal ang galit ko. Sorry ha? Nagulat at nasaktan lamang ako kaya nagawa ko yon. Naiintindihan kita, pero sana sinabi mo lang sa akin noon ang totoo. Ani Martin, nakababa ka sana ng pagdaramdam. Sorry, wala akong lakas na gawin yon. I'm sorry rin dahil hindi kita natutuhang mahalin. Pero maniwala ka, ginawa ko naman eh. Sinubukan kong mahalin ka kaya tinanggap ko ang alok mong kasal. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat dahil nahabol pa rin ako na nakaraan ko. Ani siya na napaluha pa. Oh please, don't cry. Baka mapatay ako ng asawa mo. Biro ni Martin na hinaplos ang pisngi ni Sean. Talagang mapapatay kita kapag di mo pa binitawan ang pisngi ng asawa ko? Madilim ang mukhang sabi ni Aaron na ikinatawa naman ni Martin. Ang damot mo, bro. Alalahanin mo, una siyang naging akin. Pwede ko rin siyang bawiin. Ani Martin na nananubok. Naningkit ang mata ni Aaron. Humagalpak naman ng tawa si Martin. Masakit man sa kanyang ipagparaya ang taong mahal niya. Nakikita naman niyang hindi to pinabayaan ng kapatid. Masaya si Shannon sa kapatid. Kaya ahayaan na niya to. Shut up! Gigil na utos ni Aaron. Kung saan to masaya. Masaya na si Shannon. Ito na oh, tatahimik na. Ani Martin saka tumingin kay Shannon. Nangingiti na. Han, kapag nagsawa ka na dito sa asawa mo, nandito lang ako. Hindi na natuloy pa ni Martin ang sasabihin nang batuhin siya ni Aaron ng pen na nasa bulsa. Kuya, kailan ka pa naging bayolente sa akin? Ani Martin na hindi ininda ang ginawa ng kapatid. Napasimangot na lang si Aaron na naupo sa sofa. Dinukot ni Aaron ang phone sa bulsa na tumutunog at agad sinagot ang tawag. What? Paano nakatakas? Papunta na ako dyan? Anito at agad tumayo. Bantayin mo muna sa Shannon, Martin. May importante lang akong aasikasuhin. Do not give her stress. Talk only. No kiss, no touch. Anito sa kapatid na ibig na namang matawa sa sinabi ni Aaron. Wifey, aalis lang ako sandali. Nakatakas daw ang leon na kanulong namin. Kailangan lang namin hulihin. Ibabalik ko din kaagad. I love you. Huwag ka nang masyadong tubingin sa mukha ng kapatid ko. Baka siya maging kamukha ng anak ko, imbes na ako. Ani Aaron, saka hinalikan ng asawa. Paano nakatakas ang binabantayan ninyo? Galit na tanong ni Aaron. Boss, hindi rin po namin alam. Basta malakas ang kutob ko. May ahas sa mga tauhan mo. Pasimpleng sagot ni Raymond. Shit! Lahat ng bagong pasok, idala dito. Boss, wala si Ariel dito. Palagay ko, nabola yun ang bihag natin. Damn! Hanapin nyo. Huwag kayong titigil hanggat di yun nakikita. Maliwanag? Ani Aaron. Maliwanag po, boss. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Binawi muna ni Aaron ang mood niya at saka nagtuloy sa opisina.
Kailangan din niyang mapaghandaan ang pagdating ng mga member na AO.org. Kahit anong gawin niya, hindi pa rin mapalagay ang kanyang isip. Kaya ipinasya na lang nitong balikan ang asawa sa ospital. Habang nasa biyahe siya, may nadaanan siyang flower shop. Kaya tinihinto niya ang kanyang kotse, tsaka namili ng puting bulaklak. Nang mabayaran niya na, agad nang muling binuhay ang makina ng kanyang sasakyan. Napabuntong hininga naman si Sean. Kanina pa niya hinihintay ang kanyang asawa. "Hey, what's wrong?" ani Martin. "Wala. Kanina pa kasi umalis ang kuya mo, hanggang ngayon wala pa?" Nahihitang sabi ni Shannon. Lumungkot naman ang mukha ni Martin. "Mahal mo na nga talaga ang kuya, no? Noon bang tayo na miss mo ko?" Bigla namang nakonsensya si Sean. "I'm sorry, Martin," ani Sean. "Shh! Wag mo nang sagutin. Alam ko nang sagot. Sana ako na lang si kuya." Mapait ang ngiti niya. Si Sean na mismong humawak sa kamay ni Martin. "Magkaiba naman kayo ng kuya mo eh. Ikaw mabait. Yun masungit." Ani siya na napangiti. "Tapos mas gwapo pa ako." Ani Martin, saka biglang tumawa. "Uy, hindi mas gwapo yun." Kontra naman ni Sean. "Salamat, Sean. Kahit hindi akong nakatuluyan mo, mas nababaitan ka sa akin at mas nagagapuhan ka pa." Ani Martin, saka tumawang muli. Lalo pa na makitang nagsalubong kilin ng kapatid na bagong pasok lang. Sinadya talagang sabihin niya ni Martin dahil nakita niyang umawang ng bahagya ang pinto ng kwarto ng dating nobya at sigurado naman siya na si Aaron yon. Trip lang naman niyang asarin ng kapatid para makabawi kahit papaano. After all, tanggap naman na niya na hindi talaga sila ni Sean ang para sa isa't isa. Nakatayo si Aaron sa tapat ng pinto. Nagtatagis ang bagang na nakatingin kay Martin. "Martin, pwede ka nang umalis. Nandito naman na ako. Siguro naman nagsawa ka na sa mukha mo yan." "Asawa ko," ani Aaron, na pinagdiinan pa ang salitang asawa ko. Kung ayaw ko pa. Kuya naman, nag-e-enjoy pa lang siya na makausap ako eh. Isa pa sabi niya ang pangit mo daw at ayaw ka makita ng 3 araw. Ani Martin. Nanlaki ang mata ni Sean dahil wala siyang sinabing ganun. Dahil ilang oras lang mawawala sa panin nitong asawa. Sabik na siyang makita ito. Tumingin siya kay Aaron na nakakunot ang noo. Bumaling naman siya ng tingin kay Martin. Saktong tumingin nito sa kanya at kumindat ang ibig sabihin, sumakay na lamang siya. "So, anong gusto mong gawin ko?" Ani Aaron na naggangalit ang mga ngipin. "Lumabas ka muna at tatawagan na lang kita kung kailangan ka namin." Agaw na sagot ni Sean. Nasaktan si Aaron sa sinabi ng asawa. Ang hawak na bulaklak para sana sa dalaga. Ibig pa rin itong itapon. Ngunit nakita naman ng nurse na kakapasok lamang. "Ay, itatapon mo po sir yung bulaklak? Akin na lang, sayang naman. Mukhang mamahalin pa." Anito. "Sa'yo na kung gusto mo." Ani Aaron saka lumabas sa silid ng asawa. Nagkatingin na naman si Martin at si Sean. Mukha yatang nasobrahan itong biruin si Aaron. "Hoy, bulaklak ko yan." Ani Sean sa nurse. "Pero binigay po ni sir sa akin." "Sige, iyon na." Ani Sean na mangiyak-ngiyak. "Ikaw kasi. Sige na, tawagin mo na si Aaron dito, please." Naiiyak na utos ni Sean saka sumulyap sa nurse na may hawak ng bulaklak. Ang sama ng loob niya dahil binibigay ni Aaron ng bulaklak na sanay sa kanya. Nagkibit balikat na lang si Martin na lumabas at tinawag na nito ang kapatid. Pagpasok ni Aaron, hindi nito sinulyapan man lang ang asawa. "Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung kumain na ako?" Ani Sean. "Bakit ko pa kailangan tanungin kung batid ko namang napakain ka na ng ex mo?" Ani Aaron at binuksan ng folder na dala. "Hindi pa ako kumakain." Ani Sean. "Anong oras na? Bakit di ka pa kumakain? Bakit di ka pinakain ni Martin?" Ani Aaron na nagmamadaling nagdial ng numero sa phone nito. Kasi kanina busog pa ako, tsaka hinihintay kita." "Hindi halata. Enjoy ka nga na ibang kasama mo." Ani Aaron. Di na kumibo si Sean. At talagang gutom na to kaya akmang bababa siya ng kama nang mahagip siya ng tingin ni Aaron. "Where do you think you're going?" "Kukuha ng prutas. Nagugutom ako. Nakakaya naman kasi sa'yo kung uutusan kita." Buti pa si Martin. Kahit di ko sabihin naramdaman niyang gutom ako. Pangongonsensya ni Sean. "Hell that man. Kung alam pala niyang gutom ka, bakit di ka pinakain? Pwede ba, Shannon, don't move? Stay where you are dahil baka lalong maalog yung dinadala mo at tuluyan pang mawala sa atin." Singhal ni Aaron. Napanganga na lang si Shannon. Ang tagal mula nang sigawan siya ni Aaron. Ngayon na lang ulit. Napaluhan na lang siya at nahiga sa kama.
Tumagilid siya upang di makita si Aaron na nagbabalat ng mansanas para sa kanya. Oh, eat this! Di pa rin sumasagot si Shannon kaya nilapitan ni Aaron ang asawa. Why are you crying? Biglang nag-alala si Aaron. Ang tahimik ng pag-iyak ni Shannon naging malakas hanggang sa naging hagulgol. Shh! Ani Aaron at nahigato sa tabi ng asawa at niyakap. Shh! Stop crying, wifey. Makakasama sa baby natin. Sinisigawan mo na naman kasi ako. Umihikbing sabi ni Shannon. Mula na magbuntis to, lagi nilang gusto niyang umiyak at madali rin siyang masaktan kahit sa simpleng salita lang. Ganoon siya kaselan magbuntis. Hindi na mauulit, wifey. Nasaktan lang ako sa sinabi mo na mas mabait at mas gwapo si Martin. Tapos ayaw mo pa ako makasama ng 3 araw. Ayaw mo ba ako nakikita dito araw-araw? Sige, kung ayaw mo, makunguha na lang ako ng doktor na siya mag-aalaga sa'yo. Dadalaw-dalawin na lang kita? Ani Aaron, tsaka hinaaplos ang buhok ni Sean. Umalis ka nga sa tabi ko. Ang manhid-manhid mo. Kung ayaw mo akong alagaan, umalis ka na. Kaya kong sarili ko at hindi ko kailangan ng doktor na sinasabi mo. Ani Sean at lalong umiyak. Lalo namang nagpanik si Aaron. Wifey, babe, di ba yun naman ang gusto mo? Biro ko lang yun, tinotoo mo na. O baka naman napapagod ka na talaga sa akin. Jesus Christ, hindi ako napapagod sa'yo. Mahal kita. Mahal na mahal ka, hindi ako mapapagod sa inyo ni baby. Fine, sorry na. You can slap me now if you want para mawala ng tampo mo sa akin. Ani Aaron. Biglang naalala ni Aaron ang sinabi ng doktor. Ang ganitong kinikilos ng asawa normal lamang sa pagbubuntis, lalo na sa kalagayan nito ngayon. Madali itong magalit, magtampo at umiyak. Hindi na malayo ni Aaron ang malakas sa pagsampal sa kanya ni Sean. Daig pa niyang tinalsikan ng tutulis sa tenga sa lakas. Wifey! Babe! Gulat na reaksyon ni Aaron. Hindi naman ito akalaing sasampalin nga siya ni Sean. Natototohanin ang sinabi niya. Bati na tayo. Pwede mo na akong subukan ng mansanas na binalatan mo? Alam ko bang hindi ako kumain talaga para ikaw ang kasabay ko? Kasi ikaw ang asawa ko. Ikaw ang gusto kong kasama. Every second, every minute, every hour, every day. Kasi po mahal kita. Kahit pinamigay mong bulaklak ko. Ani Sean at nililikan si Aaron sa labi na sapo pa rin ang pisngi. Napailing na lang si Aaron sa laki ng topak ng asawa. Who cares? Mahal niya eh. Handa siyang magpapugbog sa asawa para lang sa ikakaligaya nito. Basta ito lang ang bubugbog sa kanya with matching kiss and hug, okay na. You're crazy, wifey. Bulong ni Aaron saka siniilmoli ng halik ang asawa. Sa kabilang dako naman, naghahanda si Mr. Gomez, ang tiyo ni Sean, sa kanyang binabalak. Wala na siyang po pwedeng panghawakan ngayon. Laban sa kapatid dahil hawak na ni Aaron ang pamangkin na lalong nagpapasumiklab ng kanyang galit. Hindi niya matukoy kung paano nabisto na siya ang pinuno ng sindikato. Sigurado siya, hindi ang kanyang kapatid ang kumanta sa kanyang pangalan dahil sa takot ito sa maaari niyang gawin. Baka isa sa mga tauhan niyang kumanta sa kanya. Nag-iisip siya na maaaring ipanlaban sa isang Aaron Magallanes. Sisiguraduhin kong ako pa rin ang mananalo sa bandang huli. Anito at napangisi dahil sa nabuong plano sa isip. Mabilis tumipas ang araw at buwan sa mag-asawang Shannon at Aaron. Ngayon na ang araw na aalisin ng sanggol sa sinapupunan ni Shannon. Naging mahigpit din ang ginawang pagbabantay ng mga tauhan ni Aaron sa kanyang asawa dahil alam niyang umaaligid lamang kanilang kalaban. Tulad ng ipinangako ni Aaron sa nakababatang kapatid ng asawa, pinasundo niya ito upang makita ang kapatid kapag nakapanganak na. Habang nasa operating room si Shannon, parang sinisilihan ng puwet ni Aaron dahil hindi ito mapirme sa kinaupuan. Bro, naduduling na kami sa'yo. Pwede ba lumubay ka nga? Daig mo pang babaeng hindi makaanak? Ani Martin. Shut up kung wala ka lang magandang sasabihin. Ani Aaron. Ang pagtawa sana ng kapatid ni Sean hindi na natuloy dahil sa singhal ni Aaron sa kapatid. You little girl, kapag mag-aasawa ka, wag ganyan kabagsik. Panigurado magkakaroon ka ng sakit sa puso. At yung ate mo, wag kang magtaka kung balang araw malaman mong aatakin sa puso, ha? Ani Martin sa bata. Tingnan lang na masama ni Aaron ang kapatid. Kung wala lang siguro ang kapatid na Sean dito, malamang nabatukan na niya. Dahil kanina pa siya nito inaasar. Nang lumabas ang doktor, halos takbuhin na ni Aaron itong salubungin. Dok, kamusta ang mag-ina ko? Congratulations, baby boy ang anak mo. Healthy at magandang bata.
Sa ngayon, ilalagay muna siya sa incubator para makumpleto ang buwan. Na dapat sana ay nasa sinapupunan pa to ng kanyang ina. Ang asawa mo naman tulog pa. Maya-maya lang lilipat na sa kwarto ang iyong asawa. Mauna na ako at may pasyente pa akong pupuntahan. Ika ng doktor matapos makipagkamay kay Aguila. Nag-uumapaw sa tuwa si Aaron. Nilapitan niya ang doktor na nagmamadaling ilagay sa incubator ang anak. Sinundan ni Aaron ang anak hanggang may pasok to sa nursery room. Halos mapaluha siya sa saya at gusto nang sumabog ang kanyang dibdib. Kayo na po ba ang ama ng bata? Tanong ng nurse na lumapit sa kanya. Tango lang ang kanyang naisagot. Ano po bang ipapangalan natin kay baby? Nakangiti pang tanong nito na halos hindi na kumurap at halata rin ng pagpapakyut. Eagle Aaron Magallanes? Tipid na sagot ni Aaron na hindi pa rin inihiwalay ang tingin sa anak. Hindi rin niya namalayang sumunod pala sa kanila ang kapatid ng asawa. At tuwang-tuwa rin tong pinagmamastan ang pamangkin. Hoy bulilit, bakit mo naman ako iniwan? Biro ni Martin sa bata. Shh! Kuya, wag kang maingay. Tulog si baby? Sagot nito. Naagaw naman ang atensyon ni Aaron dahil sa boses ni Martin. Tinapunan niya ito ng malalim at tingin at sinigot lamang niya ito na isang ngisi. Tol, baka gusto mong samahan ng asawa mo. Ililipat din sa kwarto niya, baka pagising nun, ikaw ang una nung hahanapin. Sa bagay, pwede rin namang ako. Ako na lang pala magbabantay. Ani Martin na takba ng aalis. Stay. Bantayin mo na lang ang pamangkin mo dito. Ako ang magbabantay sa asawa ko. Ani Aaron. Napangisi naman si Martin. Kahit papaano nasasaktan pa rin siya, pero hindi na katulad ng dati. Tanggap na niya pero hindi niya alam kung kailan maghihilo muli ang sugat sa puso niya. Bulilit, nagugutom ka na ba? Ani Martin sa bata. Kuya naman, may pangalan naman po ako eh. Nakangusong sagot nito. Ginulo ni Martin ang buhok nito at saka hinilang kamay. Halika na, kumain na muna tayo. You know what? I want you to be my little sister. Wala kasi ako nun eh. Pwede ba? Ani Martin. Talaga po, kuya? Gustong gusto ko po. Alam mo po, nung nalaman kong may ate pala ako, sobrang tuwa ko po. Kasi may kapatid pala ako, kaya lang nalulungkot din po ako kasi hindi niya ako kilala. Ngayon may kuya na rin ako. Ikaw at si Kuya Aaron? Ika ng bata at saka yumakap sa binata. Lumuhod si Martin at niyakap din to. Salamat po kuya. Ngayon may nagmamahal na po sa akin. Hindi ko po kasi maramdaman na mahal ako ni daddy at mommy. Shhh! Nandito kami ng ate mo at Kuya Aaron mo. Kami na lang magmamahal sa'yo. Sa hindi kalayuan naman may isang anino na nakamasid sa kanila. Pagmulat ng mata ni Sean, nakangiting asawa ang tumambad dito. Ang baby ko. Nasa nursery, wifey. Kaya magpakalakas ka para idadala kita doon. I love you so much. Mahal na mahal ko kayo ni baby. Ani Aaron at nililikan sa noong asawa. Lalaki ang anak natin? Namimilog ang matang talong na Sean. Yes, baby. Ani Aaron saka sinilang halik ang labi ng asawa. Pakiramdam na siya na kumpleto ng kanyang pagkatao. Tinanggap niya sa buhay niya ang kanyang kapatid dahil tama nga naman ang kanyang asawa. Wala itong kinalaman sa kasalanang nagawa ng kanyang mga magulang. Di na rin umuwi ng Pangasinan ang kapatid at nanatili na lamang sa tabi niya. Masaya siya dahil hindi lamang si baby ang dumating sa buhay niya, kundi isang kapatid na kahit di siya nakasama ay minahal siya. Excited silang mag-asawa dahil ngayong araw na ito, lalabas na ng incubator si baby. May yakap at mahalikan na rin nila sa wakas. Wifey, mauna na kayo ha? Daan lang ako sa comfort room. Ani Aaron. Intayin na kita, babe. Gusto ko sabay tayo. Wika naman ni Sean. Ako na lang mauuna ate. Ika naman ang kapatid nito na tumakbo na ng matulin. Mga ilang minuto lamang lumabas na rin si Aaron sa comfort room. Ang mga bodyguard naman naiwan na sa loob ng kotse. Let's go, wifey. Excited na akong mahawakan si baby. Ani Aaron at tinakbayan ng asawa. Ngunit nang malapit na sila sa kinaroroonan ng anak, nagkakagulo na mga nurses. Hey, what happened? Kinakabahang tanong ni Aaron. Kasi po sir, may nawawalang sanggol. Biglang tinambol ang dibdib ng mag-asawa. Agad nilang hinanap ang kapatid, ngunit hindi nila makita. Wait, what's the name of the missing baby? Pigil hiningang tanong ni Aguila. Baby Eagle Aaron Magallanes po sir, sagot ng nurse. Paano nawawala ang anak ko? Galit na sigaw ni Aaron. Hindi po namin alam, sir. Iniwan ko lang naman po sandali dahil tinawag ako sa office. Pagbalik ko, wala na. Lumuluhang sagot ng nurse, dala ng takot.
Hanapin ninyo ang anak ko. Ani siya na napahagulhol na. Napaupo siya sa sahig at habang umiiyak, nakita niyang isang pares ng tsinelas ng kapatid na siya pa ang bumili. Aaron, may kumuha sa anak natin at sa kapatid ko. Nanlulumong sabi ni Sean. Daang-daang inabot ang tsinelas na naiwan ng kapatid nito. Hindi pa nakakalayo at oras na mahuli ko siya matitikman niya ang lupit ng isang Aaron Magallanes. Ani Aaron at niyakap ang asawa na pilit pinapakalma. Nang medyo kumalma na si Sean, dinukot ni Aaron ang phone sa bulsa. Major, block all the way out of Manila and even all of the flight. Hold it. Nawawala ang anak ko at ang kapatid ng asawa ko. Dead or alive, kailangan ko ang katawan ng dumukot sa anak ko. Is that clear? Ani Aaron. Sinunod naman ni Aaron tawagan sa ni Raymond. Aaron, ang anak natin, baka nagugutom na. Ang kapatid ko, baka saktan nila. Baka gawin nila sa kanyang ginawa sa akin. Umiiyak na sabi ni Sean na nagumpisa na namang mag-hysterical. Shh! Calm down, wifey. It won't happen. Dahil oras na saktan nilang kapatid at ang anak natin, tudurugin ko sila kahit wala na silang hininga. Hindi ko sila tatantanan. Ani Aaron, na nanlilisik ang mga mata. Wala namang gustong lumapit na nurse sa mag-asawa. Dala na rin ang takot. Ang mga namumuno naman ng ospital panay na ang punas ng panyo sa kanilang mga noo at hindi na rin gubay pa ang panginginig ng tuhod. Aurora, nakuha ko na ang anak natin, pati ng baby ni Shannon. Tinangay. Pagbabalita ni Armando sa asawa. Akala ko ba, kaya hinayaan mo yung bata kay Sean, mas ligtas siya doon. Paano kung gawin niyang ginawa noon kay Sean? Tsaka paano ng sanggol na walang kalaban-laban? Nanlalambot na sabi ni Aurora. Kailangan ng maputo ng sungay ni Lucas. Kailangan gawin ko ng bagay na matagal ko na sanang ginawa. Ani Gov Armando. Napaiyak naman lalo si Aurora. Tayo na lang lagi ang dahilan ng pagkasira ng buhay ng mga anak natin. Sawa na ako, Armando, ayoko na. Sagad sa buto ang pagkamuhi sa akin ni Sean at ang bunso ko. Kahit di niya sabihin, alam kong malaki ang tampo niya sa akin. Dahil natuon ang isip niya kung anong dapat kong gawin para mapalapit kay Sean. Nakakalimutan ko nung may isa pa akong anak at ngayon hawak pa ng demonyo mong kapatid. Anitong napahagulhol.